This question is for the Ombudsman. Ito pong mga affidavits ng ating 18 former bodyguards po ni Zaldico, ito po ba iniimbestigahan rin po ninyo? Kasama ba ito sa nabanggit nyong for fact-finding or preliminary investigation? I'm not at any liberty to say that, pero from what I know, from my personal knowledge, kasi ako po yung OIC ng Central Records Division, when all documents addressed to the Ombudsman or filed with the Office of the Ombudsman usually undergo evaluation po kasi. So when it was evaluated by our lawyer evaluators and reviewed and approved by our officials, we sent a notice to Attorney Baligod saying that what the office requires is yung tigi-isa pong affidavit for the Marines to declare or to state their personal knowledge dun sa mga statements Hindi po nila. yung kolektibo. Yes, kasi Okay. parang collective, isa lang po yung joint affidavit nilang lahat. So when it was evaluated, sabi po nung lawyer evaluator namin, and then it was reviewed and approved by our officials na parang hindi pwedeng lahat sila, iisa lang ang sinasabi. Kasi yung mga sinasabi nilang dinala nila, ilan lang naman doon ang nandun na present. So others hindi naman din present. So they cannot have a collective affidavit. Okay, so kung kumbaga po, siniseryoso ninyo itong mga aligasyon na ito at nag-next step kayo, which is to ask for individual affidavits. Tama po yon, Attorney Batu? Yes, Your Honor. At nakapag-submit ba ng individual affidavits? As far as I know, wala pa po. Okay, kasi dito po sa Blue Ribbon, many of our resource persons have been here for months already. Marami ho talagang paratang. Maraming nabibring up, no? Kadalasan po, mga kasama rin po namin sa legislatura. Kasama namin dito. Pero ang expectation po namin, merong further investigation yan para malaman, may corroborative evidence, may further investigation. At syempre po, marami ho dito, maraming sinasabi, marami ring denial, pero yung pinaka mainam talaga, kung talagang totoong iniimbestigahan itong mga to at manggagaling mismo sa mga ahensya, kung meron ba talagang bigat ito o wala. So, sinasabi po ninyo, tinutuloy nyo yung investigasyon, pero hindi pa sila nagsasubmit ng individual affidavit para talagang mahimay at malaman kung meron pa talagang probative value yung kanilang mga statement. Tama po ba yon, Attorney Batu? Your Honor, basta upon evaluation, we required the handling lawyer, si Attorney Balikod, to please submit individual joint affidavit of the Marines. Kung makapagbigay po sila ng individual affidavit, o kaya ngayon, kung pumunta po sila dito, may kanya-kanyang testimonya under oath, at nakuha po nyo yon, ano po yung responsibilidad ng ombudsman? Hindi ho ba para imbestigahan pa rin po yan at hanapin yung katotohanan? Going to the usual process, Your Honor, if it's sufficient in form and substance, yung kanila, if it's in the form of a complaint affidavit, and then it's sufficient in form and substance, pwede po siyang mag-undergo ng preliminary investigation. At kayo po mismo, attorney, na nag-iimbestiga o ipapasa po nyo sa NBI o sa DOJ? Kami po, pwede po namin investigahan diretso yun. Preliminary investigation din po kasi we have our bureaus doing that. Okay, so in usual practice, kapag may mga bagong impormasyon, ano po yung proseso po ninyo? Do you forward it to the other agencies for further investigation or kayo mismo yung nag-iimbestiga? Yung fact-finding investigation po, our office, yun nagkakonduct talaga ng fact-finding investigations. For context po, Your Honor, yung mga sinasubject to fact-finding investigations are those complaint like anonymous na hindi siya sufficient in form but merong mga verifiable leads. Okay. So, At hindi pa yun nagagawa para sa affidavits ng mga 18 bodyguards kasi hindi pa sila nagsasubmit ng individual na affidavit. Is that correct? Yun ba yung tamang proseso? So yun po ang last namin sa kanila evaluation is for them to submit individual affidavits. At kung makapag-submit po sila,
ano po yung magiging susunod na proseso doon? It will still be subject to evaluation, Your Honor. So, kasi we'll still check kung kumpleto siya, like I said, kung sufficient in form and substance that can go through directly to the preliminary investigation. Kung hindi naman, we can forward it to the Field Investigation Office for the conduct of fact-finding Okay. investigation. Pero hindi pa I guess kasi Attorney Batu yung binabato kasi is parang hindi daw pinapansin yung mga ibang testimonya nila o nasa affidavit. Yan yung kanilang binabato ngayon eh. Kaya gusto kong lang malaman, hindi nyo naman sinasara ito. Humihingi kayo ng further affidavit para ma-fact finding. Kasi lahat po kami dito pwedeng i-fact finding, di ba? Tama naman po. Attorney Melvin, lahat ng mga pangalang binabanggit, further investigate po ninyo. Kahit congressman yan, senador yan, o kung sino man yan. Well, tama po yun. Kagaya nga po doon sa sinabi namin, Senator, Mr. Chair, hindi kami makapunta doon sa kanilang aligasyon dahil doon mismo sa kanilang isinabit na affidavit at nung kinuha namin sila ng pahayag isa-isa, ayaw naman din pirmahan. So paano po tayo magtutungo doon sa next step na ipapatawag natin yung mga binabanggit nilang pangalan? Okay, Mr. Chair, pwede makasingit Yes. with the indulgence of Senator Aquino. Bakit kinakailangan individual affidavit? Hindi ba pwede yung grupo sila mag-issue ng affidavit? Yun na nga po yung binabanggit namin kasi yung probative value po nito mababa. Kasi ang affidavit po dapat base sa yung karanasan, sa sarili mong recollection. Tapos yung pag-identify. Kung maaalala nyo po, base doon sa binanggit ko na report, base sa natapos na report ng aming fact-finding ng task force namin, hinihingan po sila ng mga additional na ebidensya. Hinihingan sila ng kanya-kanyang pahayag, pero binigyan po namin ng sufisyenteng panahon para mag-submit nito, para makaproceed po kami to do a fact-finding dun po sa mga binanggit na pangalan po. Okay, dalawa na lamang. So, nakapag-issue na ba ng kanya-kanyang affidavit itong 18 kargador? Have they issued? Kasi sabi niya pa iba-ibang statement nila. Yun nga po, sinubject namin sila sa individual question and answer. 5 lang po yung pumirma. Yung 13, pinigilan ni Atty. Balikod na pumirma. Ang gusto pa nga, punitin yung kanila mga naging statement. Ano po? Ngayon, base po, kung tatanungin, enough ba na para mag-imbestiga, hindi po tatayo. Baka mangyari po sa NBI, nagkakaroon kami ng parang fishing expedition para may mga binanggit na pangalan, ay imbestigahan namin. Pero hindi po namin isinasara yung investigasyon. Hanggang ngayon, bukas po yung investigasyon kung meron pong papasok na mga ebidensya na direktang magtuturo o matibay na ebidensya na papasa po doon sa probable cause na tinatawag or reasonable Okay, certainty of yung 5 conviction. po na nag-execute ng affidavit, individually po yon. Individually po. Okay. Ano pong nilalaman ng kanilang affidavit at yun po ba hindi na nagpabago-bago? Yun yung O isa po. pinanindigan nila kung ano yung unang affidavit na in-issue nila sa inyo? Ang malungkot po doon sa mga pumirma, lumalabas 10% lang po talaga yung parang direktang alam nila. And all the others are hearsay. Lagi nilang itinuturo yung kung sino-sinong personalidad po o nakita nila sa group. So ano tawag niyo po sa ganong klaseng affidavit na hearsay lang pala, nanunumpa sila na sa buong katotohanan yun ang pagkakaalam nila pero yung pala yung impormasyon na yun ay second hand o third hand pala. Hindi Binigay po lang sa ako kanila. nagsasabi, ang Korte Suprema na po nagsasabi na yan yung pinakamababang value ng ebidensya po na hindi po titindig na kahit po baka pag dinala namin sa DOJ or sa Ombudsman ay doon pa lang po sa level na yon, hindi na po pumasok yung kaso. Sa halip na po na tumibay yung kaso, doon sa mga binabanggit, halimbawa na meron talagang kinalaman sa anomalya, eh baka makatulong pa ito para humina po yung kaso na ilalaban po. Okay, nung April 28 po, 2026, isa pong affidavit na in-execute sa Special Action Unit ng NBI, ng isa sa mga kamag-anak ng 18 kargador. Now, ready na ho bang NBI na i-present po yung detalye doon sa affidavit na yon na sinasabi nga pong nakatanggap ng 5 million para sa isang false testimony? Mabuti po na nabanggit nyo yan kasi nangyari nga po yan nung habang nagkakaroon sila ng pagdinig dito, hindi ko alam kung ano pong eksaktong tawag doon, na hawak na po namin yon since April 28 pa. Tapos bumalik pa nga po para ayusin yung kanyang testimonya. Ito po, parang benan po niya yung isa sa miyembro ng 18 bodyguards, na sinasabi niya, ang pinangako po ni
na kinumbisi sila na sumama sa pangako na bibigyan ang bawat isa ng 5 milyon. Pero ang sinabi, hindi naman po nabigay pa yung 5 milyon. Ang una sabi 700,000 pero ang kabuuan pa lang pala na nabibigay 350,000. 500 million each 5 dapat. million po dapat bawat 5 isa. million 5 pesos million. each. Pero hindi na ibigay yung 5 million Wala each. pa po yatang naibibigay base po doon sa testimonya nitong manugang nung isa Magkano sa lang pong na-release? Sabi po altogether? doon ito, yung sa personal account po, 350. Sino pong nabigyan ng 250 out of that 80? Galing po kay Mike Defensor. At siyempre, kasama po si Atty. Balicod, yung po yung aming pinapalawak pa. Kaya nga po namin Hindi, sinap... pero sino pong nakatanggap nung 350? Yung isang marin po, Isa lang po. isa pa lang po. So yung Kasi siya lang 17, wala pa. Siya lang po yung may recollection. Okay. Hindi ko po alam yung sa 17. Ibig sabihin po, Mr. Chair, ang recollection po nito, yun sa pag-uusap nilang dalawa ng kanyang biyenan. So ibig sabihin kaya po lumantad itong 18 kargador dahil pinangakuan po sila mabibigyan ng 5 million pesos each. Yun po yung sinasabi ng isa sa miyembro nila. Pero gusto ko po liwanagin, I will take the opportunity na liwanagin kasi narinig ko po, pinapupunta ko rito noon ni Senator Cayetano kasi para daw, harapin ko daw si Ginoong Mike Defensor. Alam naman po natin na hindi naman po ganun yung proseso ng isang committee hearing. Ano po. Pero una-una po, hindi naman po ibig sabihin suspect na kagad natin or akusado na si Mike Defensor. Ang NBI po, nag-i-issue po kami ng subpoena, hindi dahil pinagsususpetsahan kayo, kundi as a part of our fact-finding. Inaalam nga po namin, ang sabi ko nga po, kung mapatunayan namin na itong taon to nagsisinungaling laban kay Mike Defensor, tutulungan pa po namin si Ginoong Mike Defensor na habulin at papanagutin po yung tao na yun. Okay, last na naman. No? Halimbawa po, napatunayan ng NBI na totoo ngayong aligasyon sila po ay tumanggap ng 5 million in exchange for false testimony. Ano pong kaso noon? Well, may pananagutan po yan sa revised penal code.